Hola amigos! It's Thursday here in Mexico at gusto ko lang i-share sa inyo yung Asian products na meron ako at bakit gusto ko siyang i-share. Wow! So ito lahat, bigay ko ng friend ko na Pinay. Na-meet ko siya dito parang 1 month ago. Kasi parang pagdating ko dito, ilang weeks, nandito lang sa bahay. Tapos sabi ko parang walang Pinoy dito. And then nag-post ako sa group, sabi ko, anyone here living in Tijuana, bago pa lang ako dito, ganyan. Tapos, nag-comment siya doon. And then, we went out, lumabas kami, nag-coffee, nagkwentuhan. Kasi minsan gusto mo din na may makakwentuhan ka, na in person talaga. Iba pa rin yung personal mong nakakakwentuhan kaysa sa online na kakwentuhan. Hindi ko alam, pero para sa akin, iba yung feeling, ganon. So, minsan, nag-meet up kami, tapos nag-share kami ng mga bagay-bagay, yung mga ganyan-ganyan. So, thankful ako dahil nakilala ko siya. Dahil, iba yung friend na Pinoy, na pag nakakilala ka ng Pilipino. Kasi iba yung band natin as Pilipino na Pinoy, kapag nasa ibang bansa. Kumbaga tayo, pag nag-ano tayo ng, kumbaga ng friendship, parang more on emotional, yung ganun ba, more on chika-chikahan, more on personal life, ganun. So, yun, nakakatuwa kasi nakakilala ako ng Pinay dito. Yun. So, ito nga, yun. Binigyan niya ako ng mga Asian products. Kaya thankful ako kasi minsan nga, namimiss, hindi minsan, lagi, or bago pa lang naman ako dito, pero namimiss ko yung mga pagkain Pinoy or mga Thai food, ganun. So, mahirap kasi dito sa lugar namin makahanap ng Asian store talaga. And talagang medyo mahal siya, parang doble presyo kumpara sa US, ganun ba. So, ayan, meron ako ditong oyster sauce. Wow, authentic yan, oh, made in Thailand. Tapos, binigyan niya din ako ng patis. Gusto ko talaga ng patis. Nung pagdating ko dito, sabi ko, saan kayong makabili ng patis? Pero yun, thank God, binigyan ako ng friend ko ng patis. Tapos, binigyan niya din ako ng chili garlic. Yan. Ano ko pa gusto, nagkikrave ako ng ano ito, siomai. Kaso iniisip ko, paano ako gagawa ng siomai? Parang hindi ako marunong gumawa ng molo wrapper. Kasi kung may nakikrave ka na food, na Pinoy food, pwede mo na mabili ingredients, pero not exactly the same. Pero at least, di ba, mga ano, yung molo wrapper, parang kailangan ko siyang gawin. So, nag-iipon pa ako ng, ano, ng lakas ng loob at sipag para makagawa ako ng molo wrapper. Tapos, meron din siyang binigay na sinigang mix. Kaso, hanggang ngayon, hindi pa ako nakaluto ng sinigang kasi hindi pa naman ako nagka-crave. Gusto ko yung nagka-crave na talaga ako. Tapos iniisip ko, wala man ditong kangkong. Ngayon pa naman yung parang sarap, diba, sa sinigang. Tapos walang sitaw okra. Pero, ihahaluan ko na lang siya ng talong. Yan. Meron naman ditong talong kasi super lucky talaga. Tapos, lagyan ko na lang maraming kamatis at ng, ng sibuyas. Yan. Pero pag nag-crave na talaga ako ng sinigang, para talagang, diba? So yummy. Ganun ba? Tapos, bigyan niyo ako ng tender juicy hotdog. Ayan. So, today, lulutuin ko to para sa aking breakfast. Gusto ko ng sinangag. Tapos, itlog din, diba? Para ma-feel mo yung vibe ng Pinas. So, ayun. Thank you talaga sa mga ito. Siguro sa iba, hindi nila maintindihan, lalo na kung nasa Pinas ka, hindi nila maintindihan yung feeling na kapag nasa ibang bansa ka, lalo na kung dun ka sa country na wala masyadong Asian store, hindi mo siya ma-appreciate. Pero sa akin, parang sobrang laki na, parang sobrang blessing na to para sa akin. Kasi, hirap talaga ako maghanap. May nakita akong oyster sauce. Sobrang liit niya, pero sobrang mahal din niya. So, para sa akin, parang hindi siya practical bilhin, kaya hindi ako bumili. Talagang toyo na lang nilalagay ko. Yun, ganun. So, thank you talaga dito. Yun lang. Adios!